Matapos mapatay ni Zhou Fan ang ika-4 na elder ng Yuming Valley, agad din niyang inatake ang ikatlong elder gamit ang kanyang pakpak. Ngunit naiwasan nito agad ng ikatlong elder at gumawa siya ng distansya. Galit na galit, sinabi ng elder na si Zhou Fan pala ang taong dapat nilang mapatay. Isang malakas na pagsabog ng aura ang biglang lumabas sa kanya, at napansin ito ni Zhou Fan. Naging seryoso ang ating bida dahil ang lakas ng elder ay nasa antas ng Heavenly Realm at nasa ika-8 yugto. Kaya nasabi niya na siguradong hindi niya kayang labanan ng elder na ito kahit na kumain siya ng Bursten Peel. Naisip niya na kailangan niyang mauto ang tao na ito. Mukhang mahal na mahal ng ikatlong elder ang taong napatay niya, kaya tinanong niya ito kung kapatid ba niya ito. Galit na sinabi ng elder na pinatay na ng ating bida ang kanilang ika-7 elder at nawasak nito ang kamay ng kanilang 5th elder. Ang pinakamasakit pa ay pinatay rin niya ang kanyang kapatid, kaya hindi niya hahayaan na mabuhay si Zhou Fan sa araw na ito. Natuwa ang ating bida dahil nagalit na niya ng todo ang matanda. Kaya agad niyang kinuha ang katawan ng elder na napatay niya. Nang makita ito ng elder, agad niyang tinanong ang ating bida kung ano ang ginagawa niya. Seryosong sinabi ng ating bida na kung iba lamang ang kanyang kalaban ngayon, talagang papatayin niya ang taong ito nang walang dangal. Dagdag pa niya na bubugbugin niya ang bangkay at hindi niya ito bibigyan ng mapayapang kamatayan. Mas lalong nagalit ang ikatlong elder nang marinig niya ang sinabi ni Zhou Fan. Umarte ang ating bida at sinabi niya na hindi niya kayang gawin ito ngayon matapos niyang makita ang brotherly love na pinakita ng elder sa kanya. Nilagay ni Zhou Fan ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi na mayroon din siyang kapatid na kaya niyang itaya ang kanyang buhay, ngunit namatay ito sa kamay ng kanilang 7th ghost. Kung hindi lamang dito, hindi siya magkakaroon ng matinding galit sa Yuming Valley. Napaisip ang elder na ito pala ang dahilan kung bakit matindi ang galit ng batang ito sa kanila. Dahil nais niyang ipaghiganti ang kanyang namatay na kapatid. Ngunit sinabihan niya ang ating bida na hindi pa rin magbabago ang kanyang isip na patayin siya ngayon. Agad na tumalikod si Zhou Fan at tinapon ang bangkay ng elder sa kanya. Sinabi rin niya na hindi niya kayang ipagpatuloy ito dahil alam niya ang pakiramdam ng nawalan ng mahal sa buhay. Agad na sinalo ng elder ang bangkay ng kanyang kapatid matapos itong itapon ng ating bida. Seryosong umarte ang ating bida na ibabalik niya ang katawan ng kapatid niya upang magkaroon sila ng tamang laban. Nagulat ang elder nang marinig niya ito dahil hindi niya inakala na ganoon kamarangal ang taong ito. Kaya nasabi niya na tatanggapin niya ang gusto nitong magkaroon sila ng marangal na laban upang malaman nila kung ano talaga ang kakayahan ng ating bida. Ngunit bigla na lang natigil ang elder sa kanyang sinasabi nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Agad niyang nabitawan ang bangkay ng kanyang kapatid dahil dito. Nang tingnan ng elder ang kanyang katawan, nakita niya ang malaking butas sa kanyang dibdib, hindi niya inakala na mangyayari ito sa kanya. Hindi sinayang ng ating bida ang pagkakataon na ito, kaya tuluyan na niyang tinapos ang elder sa pamamagitan ng kanyang demonic baby. Nagsaad ang ating bida na maaaring nagtataka ang elder kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya pinaliwanag niya na nilagay niya ang kanyang demonic baby sa bangkay ng kapatid nito bago niya ito ibinato sa kanya. Ginawa niya ito para makaatake siya ng palihim sa kanya. Inamin rin ng ating bida na ang mga kwento niya tungkol sa kanyang kapatid ay hindi totoo. Sa katunayan, sinabi lamang niya ito upang maibaba ng elder ang kanyang depensa. Agad na pinabalik ni Zhou Fan ang kanyang alaga at sinabi sa elder na pinatay niya nga ang kanilang ika-7 elder. Ngumiti na parang demonyo ang ating bida at sinabi na ginawa niya ito dahil gusto lamang niyang mapatay ang taong ito at hindi dahil pinatay nito ang kapatid niya. Kaya nagpaalam na siya sa ikatlong elder at sa pagiging mabuting kapatid nito na siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. Pinayuhan niya ang elder na sa susunod niyang buhay, sana huwag na siya agad magtiwala sa mga taong hindi niya kilala. Ang mas malala pa, huwag dapat siyang magtiwala sa mga kalaban niya dahil ito rin ang mangyayari sa kanya kapag ginawa niya ito. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagsabog ng lason ni Elder Yan sa buong gubat, kaya agad siyang hinabol ng mga elder na nagmula sa Regent State. Agad na umarte si Elder Yan na isa lamang itong aksidenteng pagkakamali dahil akala niya ay doon nagtatago si Zhou Fan. Kaya hiniling niya sa dalawa na tigilan na nila ang paghabol sa kanya. Nainis ang isang elder sa sinabi ni Elder Yan at sinabi na isang kalokohan ang kanyang dahilan dahil walang sino man sa kanilang imperyo ang hindi alam na ang kanilang damit ay nagmula sa Regent State. Nagsaad din ng isang elder na nanggaling sa Peking Hall si Elder Yan, kaya paano niya hindi alam na sila ay mula sa Regent State kahit na magkasama sila palagi ng sect nila.
Kaya inutusan niya ang Elder na tumigil na ito sa pagtakbo dahil kung hindi ay bubugbugin nila ito kapag nahuli nila ito. At pagkatapos ay pupunta sila sa Pilking Hall upang humingi ng eksplanasyon. Samantala, nagtaka naman ang ating bida kung bakit parang natatakot si Elder Yan sa dalawang Elder na ito. Hindi rin niya inaasahan na ang tao na ito ay kapareho sa matapang at may dignidad na Elder Yan na nakalaban niya noon sa Huayu Tower. Kaya nagtaka na lang ang ating bida kung talaga nga bang napakalakas ng mga Elder na ito o talagang hami na lang talaga ang lakas ni Elder Yan. Bigla namang napansin ni Elder Yan ang pagdating ni Joe Fan sa kanyang lokasyon kaya siya ay napuno ng tuwa. Sinabi rin niya na sa wakas ay nandito na si Joe Fan upang tulungan siya, kaya agad na siyang nagtago sa likuran ng ating bida at hiniling niya dito na iligtas siya nito sa dalawang Elder na ito. Nagtaka naman si Joe Fan dahil mukhang nawala nga ang tapang ni Elder Yan mula nang maging bata ito. Naging seryoso naman ang isang Elder dahil ayon sa nalaman nila ang taong hinahanap nila ay nasa Bone Temple na antas at may lilang pakpak ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang ito nga ang Demon Archon na si Joe Fan na siyang naghasik ng matinding gulo sa Huayu Tower noong nakaraang mga araw. Seryosong sinabi naman ng ating bida na tama nga ang matanda sa sinabi niya. Tinanong rin niya ang mga ito kung nanggaling ba ang mga ito sa Regent State. Sinagot ito ng Elder at kanilang sinabi na tama nga ang sinabi niya. Hindi rin makapaniwala ang Elder na magkakaroon ng kasamahan ng ating bida mula sa Pilking Hall. Kaya sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit inatake sila ng tao na ito kanina gamit ang kanyang lason. Kaya tinanong niya si Elder Yan kung talagang aksidente lamang ang pag-atake niya sa kanila. Hindi naman nakasagot si Elder Yan dito at hindi na lang niya pinansin ang sinabi ng matanda. Tumawa naman ang mga Elder at kanilang sinabi na kahit tinamaan sila ng lason ni Elder Yan ay hindi pa rin sila matatalo nito dahil ang kanilang katawan ay ang pinakamalakas sa kanilang imperyo. Galit na sinabi rin ng Elder na pag nahuli nila mamaya si Elder Yan ay babalatan nila ito ng buhay at pagkatapos ay dadalhin niya ang katawan nito sa kanilang sect upang humingi ng eksplanasyon kung bakit sumali siya sa Joe Fan na ito. Seryosong sinabi naman ng ating bida na talagang matapang ang dalawang ito kahit na tinamaan na sila ng lason ni Elder Yan. Kaya tinanong niya ang mga ito kung paano sila lalaban sa kanya kung mahina na ang kanilang katawan. Mas lalong nainis naman ang dalawang Elder nang marinig nila ang pagmamaliit ng ating bida at kanilang sinabi na kahit bumaba na sa ika-4 na yugto ang kanilang lakas ay sapat pa rin ito upang matalo silang dalawa. Napatawa naman dito si Joe Fan at hinawakan niya ang balikat ni Elder Yan. Sinabi rin niya na hindi siya naniniwala na kaya nilang kunin ang buhay niya. Pagkatapos nito ay agad na tinapon ni Joe Fan ang katawan ni Elder Yan sa dalawang Elder at kanyang sinabi na subukan nila munang patayin ang kasama niya kung talagang malakas silang dalawa. Nagtaka naman ang dalawang Elder kung bakit ginawa ito ni Joe Fan, kahit na si Elder Yan ay hindi rin makapaniwala na itinapon lamang siya ni Joe Fan sa dalawang ito. Tumawa naman si Joe Fan dahil talagang hinawakan ng dalawa si Elder Yan kaya agad na niyang ginamit ang kanyang demonic baby upang makapasok ito sa katawan ng isa sa mga Elder. Bigla namang nawala ang buhay ng Elder na ito kaya agad din tumakbo ang isang Elder upang gumawa ng distansya sa kanila. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita dahil ngayon lamang niya nakita atake na ito mula kay Joe Fan. Agad naman na tinanong ni Joe Fan ang natitirang Elder kung nakita niya ba ang tunay niyang lakas, kasabay nito ay pinabalik rin niya ang demonic baby sa katawan niya. Seryosong tinanong rin ng ating bida ang Elder kung sa tingin niya ba ay sapat pa rin ang lakas niya upang kunin ang buhay nilang dalawa. Napuno naman ng pawis ang mukha ng Elder dahil talagang halimaw ang batang ito. Naisip rin niya na mukhang hindi nga haka-haka lamang ang lakas ng batang ito. Naisip rin niya na hindi niya alam kung gaano kalakas ang kasamahan ng ating bida at kung sino ito ngunit ang kailangan lamang niyang gawin ngayon ay mapatay ang Joe Fan na ito. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya kailangan na pansinin ang matandang ito. Kaya nagsaad na lang ang Elder na talagang maswerte ang ating bida dahil nagkaroon siya ng kakampi sa mga oras na ito. Kaya ngayon ay hahayaan niya muna mabuhay ang tao na ito. Ngunit bigla namang nag-iba ang reaksyon ng Elder at kanyang tinuro ang salikuran ng mga ito dahil parang may paparating. Agad naman na tiningnan nila Joe Fan at Elder Yan ang kanilang likuran upang makita kung ano ang tinutukoy ng Elder. Ngunit ang hindi alam ng dalawa ay niloloko lamang niya ang mga ito kaya agad na siyang umatake. Nasabi rin niya na ito lamang ang pagkakataon niya upang mapatay ang Joe Fan na ito. Kaya tumawa na lang ang Elder at kanyang sinabi na ito na ang katapusan ni Joe Fan. Ngunit bago pa man tuluyang matamaan ng Elder ang ating bida ay agad naman na lumabas ang kanyang demonic baby at inatake nito ang Elder hanggang sa mabutas nito ang kanyang katawan.
Nagulat naman dito ang Elder dahil hindi niya inakala na may ganitong kakayahan pala ang Joe fan na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na talagang tanga ang Elder kung inakala niya na maloloko siya nito gamit lamang ang kanyang pag-arte. Kaya nagtanong na lang siya kung sa tingin niya ba ay isa siyang mangmang. Nilapit rin ni Joe fan ang kanyang paa sa mukha ng Elder at kanyang sinabi na ang Elder ay ang perpektong halimbawa ng isang martial artist na malakas lamang ngunit walang utak. Kaya karapat-dapat lang sa kanya na mapatay sa ganitong paraan tulad ng inaasahan niya. Pagkatapos nito ay nalaglag na sa ibaba ang katawan ng Elder. Agad naman na pinabalik ni Joe fan ang kanyang demonic baby dahil sa wakas ay tapos na ang kanilang pagbati sa kanilang mga bisita. Nagtatakang nagtanong naman si Elder Yan kung ano ang nangyari at kung paano ito nagawa ng ating bida. Nakangiting sinabi naman ni Joe fan na simple lamang ito. Nakita niya noong una pa lang na hinahabol siya ng dalawang Elder na ito at nakababa ang kanilang depensa sa kanya. Kaya nang itinapon niya si Elder Yan sa kanilang dalawa, nilagay niya ang kanyang demonic baby sa katawan niya upang palihim itong makaatake sa isa sa kanilang dalawa. Nasabi rin ng ating bida na kapag nakita ito ng isang Elder, tiyak na mabibigla ito at hindi ito makakapag-react agad, kaya napatay niya ng ganoon na lang kadali ang isa sa mga Elder. Nagsaad rin ng ating bida na sa mga oras na yon ay kinuha agad ni Joe fan ang kanyang demonic baby sa katawan ni Elder Yan upang akalain ng natitirang Elder na si Elder Yan ang umatake sa kasamahan niya at malakas siyang tao. Kaya dahil dito, tiyak na itutuon ng Elder ang kanyang focus sa kanya dahil sa tingin nito ay isang malakas na martial artist si Elder Yan na siyang nagpapanggap lamang na isang mahina. Kaya may isip ng Elder na si Joe fan ang mas mahina sa kanilang dalawa. Kaya siya ang aatakihin nito upang matapos niya agad ang kanyang misyon. Kaya inaasahan na niya na gagawa ng paraan ng Elder upang makagawa ng isang magandang pagkakataon para maatake siya nito agad. Ngunit ang hindi alam ng Elder ay nabasa na niya ito at sa oras na umatake ito ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makaatake ang kanyang demonic baby nang hindi nakataas ang depensa ng Elder. Hindi naman makapaniwala si Elder Yan dahil talagang kakaiba ang talino ni Joe fan pagdating sa mga bagay na ito. Nagsaad rin ng ating bida na ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalawang ito ay ang kanilang pagiging mayabang, mataas na kumpiyansa, at ang kanilang makitid na utak. Nagsaad naman si Elder Yan na parang magkapareho lamang ang lahat ng ito. Tumawa naman ng malakas si Joe fan at kanyang sinabi na tama si Elder Yan, magkapareho lamang ang mga ito. Ito rin ang karamihang problema ng mga malalakas na Elder dahil talagang akala nila ay wala nang makakatalo sa kanila. Ang hindi nila alam ay madali lamang silang matalo kapag may utak ang nakalaban ng mga ito. Naging seryoso rin ang ating bida at kahit siya ay inamin niya na kapag nilabanan niya ang mga ito ng harapan ay tiyak na hindi niya alam kung matatalo niya ang mga ito kahit nagamitin man niya ang buong lakas niya. Ngunit dahil sa pagiging mayabang ng mga ito at sa walang karanasan nila sa isang laban ay madali lamang niyang natalo ang mga ito lalo pat mahilig magyabang ang mga ito ng kanilang lakas. Ang hindi nila alam na kapag nakipaglaban sila sa kanya ay kailangan nilang maging matalino dahil ang kaunting mali lamang ay maaaring maging dahilan ng kanilang walang awang kamatayan sa kamay niya. Naging seryoso naman si Elder Yan at kanyang nasabi na sa ngayon ay naiintindihan na niya kung gaano talaga kahirap na maging kalaban ang Joe fan na ito. Ang bawat salita at hakbang nito na ginagawin ay naplano na niya upang ibaba ng mga Elders ang kanilang depensa sa kanya. Ang malala pa ay aatakihin sila ni Joe fan nang biglaan sa oras na hindi nila inaasahan nito. Alam rin ni Elder Yan na mukhang hindi ito isang plano na nagawa na ni Joe fan sa simula pa lang. Sa halip ay nababasa ni Joe fan ang mga nangyayari habang nakikipaglaban siya at gumagawa siya ng paraan upang matalo at mautuwang kalaban upang masabit ito sa kanyang patibong. Kaya nasabi na lang ng Elder na mukhang hindi na nakakagulat pa na napatay ni Joe fan ang ikapitong Elder ng Yuming Valley kahit natuso at matalino rin ito. Nagbigay rin ng papuri si Elder Yan sa ating bida dahil talagang nakakamangha ang kanyang kakayahan na makipaglaban sa mga mas malakas sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na parang sayang lamang na isang butler lamang ang ating bida kahit nataglay niya ang ganitong talento. Ngumiti naman si Joe fan at kanyang sinabi na hindi kailangan ni Elder Yan na purihin siya. Sinabi rin niya na alam niya ang kanyang sariling talento kaya hindi na niya kailangan pang sabihin ito. Ipinaalam rin ng ating bida na kung naisin man niya ang mas mataas na pwesto sa kanyang pamilya o ang sakupin ng buong kontinente ay hindi ito mahirap para sa kanya na gawin. Ang kinaiinis lamang niya ay ang demon heart sa kanyang katawan na siyang nagpipigil sa kanya na umalis sa lugar na ito. Kaya talagang hindi siya makapaniwala na ito ang tinatahak niya ngayon dahil sa demon heart na ito. Bigla namang naging seryoso si Elder Yan dahil mukhang naiintindihan na niya ang nais na ipahiwatig ni Joe fan.
Naisip ni Elder Yan na ang talento ni Joe Fan ay talagang nakakamangha ngunit satisfied na ito sa kanyang posisyon bilang isang butler. Kaya nasabi na lang niya na mukhang si Joe Fan ang right hand ng clan leader sa kanilang pamilya. Kaya kung ganito nakalakas ang butler pa lang ng Lu clan ay hindi na niya lubos maisip kung gaano kaya kalakas ang pinuno ng pamilyang ito. At kung pagbabasihan lamang ang pagiging loyal ni Joe Fan sa pamilya na ito ay mukhang napakalakas talaga ng pamilya na ito. Hindi rin makapaniwala si Elder Yan na mayroong ganito kalakas na pamilya ang kanilang imperyo na hindi kilala ng 7 pamilya, kaya ngayon ay talagang natutuwa siya dahil malapit na niyang makita ang pamilya na ito. Nasabi rin niya na talagang nakakapanabik ang bagay na ito. Ang hindi alam ni Elder Yan ay mali ang kanyang inaasahan, kahit na si Joe Fan ay nagtataka rin kung bakit bigla ang naging masaya ang matanda na ito. Makalipas ang ilang sandali ay agad naman na sinabihan ni Joe Fan ng Elder na kailangan nilang tahakin ang mas maikling landas pabalik sa Lu clan. Nagtanong naman si Elder Yan kung napatay na ba ni Joe Fan ang 4 pang kalaban na nag-aabang sa kanila kanina. Sinagot naman ito ni Joe Fan ng oo at kanyang sinabi na kung hindi niya agad napatay ang mga ito ay tiyak na wala siyang sapat na oras upang maligtas siya sa 2 elder ng Regent State. Agad rin na bumaba ang dalawa at nagsaad na lang si Elder Yan na talagang napakalakas ng ating bida dahil nagawa niya ito. Nasabi rin ni Elder Yan na napatay lang agad ni Joe Fan ang 2 elder ng Mary Woods at ang 2 elder rin ng Yuming Valley nang walang kahirap-hirap. Ngunit nalulungkot rin siya dahil hindi man lang niya nakayang matalo ang 2 elder ng Regent State, kaya humingi na lang siya ng paumanhin dahil dito. Bigla namang natigil si Elder Yan nang bigla siyang tawagin ni Joe Fan. Nagsaad naman ang ating bida na ang 2 elder ng Mary Woods ay nasabi kanina na ang ambush na ito ay plano ng taong nagngangalang Leng. Kaya tinanong niya si Elder Yan kung kilala ba niya kung sino ang tao na ito. Nagulat naman dito si Elder Yan at kanyang nasabi na mukhang ito ay si Leng Wachang. Nasabi rin niya na kaya pala kahit maraming daan ang maaaring puntahan ng mga elder na ito ay dito pa sila napunta. Dahil ito sa plano na ginawa ni Butler Leng, kaya hindi na rin ito nakakabigla. Nagtanong naman si Joe Fan kung kilala nga ba ito ng elder. Seryosong sinagot naman ito ni Elder Yan na oo at kanyang nasabi na sa katunayan ay magkapareho lamang si Joe Fan at ang Butler Leng. Sinabi rin niya na silang dalawa ay parehong butler ngunit si Leng ay ang butler ng Regent State. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ito dahil alam niyang isa na sa pinakamalakas na pamilya sa imperyong ito ang Regent State. Kaya ang magkaroon ng ganito katalinong butler ay talagang malaking panganib para sa Lu clan. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya maaaring maliitin ang kakayahan ng pamilya na ito. Ipinaliwanag naman ni Elder Yan na sa kanilang imperyo, 3 tao lamang ang tinuturing na magaling na strategist. Ang una sa listahan ng 3 tao na ito ay walang iba kundi si Zhuge Changfeng, ang kanilang Prime Minister at siya rin ang itinuturing na pinakamagaling sa 3 ito. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng tao na ito ngunit lahat ng desisyon na ginawa ng Prime Minister ay nagresulta lamang sa pagkapanalo o tama. Kaya kahit kailanman ay hindi pa niya nakita itong nagkamali. Ipinaalam rin ni Elder Yan na ang mga pagsakop ng ibang imperyo sa kanila ay halos lahat ay hindi nagtagumpay dahil sa matinding utak ng Prime Minister. Kaya halos sa mga ito ay nasusolusyonan nila ng walang problema. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi gusto ng kasalukuyang emperador nila ang Prime Minister dahil siya rin ang unang pillar ng kanilang imperyo. Kaya halos lahat ng kanilang mga plano ay nakadepende sa Prime Minister. Nasabi rin ni Elder Yan na kahit ang 7 pamilya ay mas nirerespeto pa ang Prime Minister kaysa emperador nila. Ang ikalawa naman sa listahan ay walang iba kundi ang butler ng Regent State, ang may titulong The Unwanted Controver, si Leng Wachang. Ipinaliwanag rin ni Elder Yan na ang Regent State at ang Imperial Family ay magkadugo lamang. Kaya halos lahat ng mga tinuturo sa Imperial Family ay tinuturo rin sa Regent State. Kaya ang mga bagay na ito ay ang trabaho ng kanilang butler ngunit ang talento nito ay hindi lamang nalalayo sa isang Prime Minister. Kaya kahit na isang butler lamang si Leng ay isa pa rin siya sa mga may mataas na posisyon sa Regent State. Sa madaling salita ay magkasing pareho lamang sila ng Prime Minister. Kung babasihan naman nila ang talento ay mas mahina lang ng kaunti si Leng kumpara sa kanilang Prime Minister. Ngunit hindi pa rin nila maaaring maliitin ito dahil mas matalino pa rin ito kumpara sa ibang strategist ng 7 pamilya. Naging seryoso naman ang ating bida at tinanong niya kung sino naman ang nasa 2 pwesto. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na alam niyang kilala na ni Joe Fan kung sino ito kaya hindi na niya kailangan pang tanungin ito. Sinabi rin niya na ito ang taong pinatay niya ilang buwan na ang nakalipas.
Naging seryoso naman si Joe Fan dahil ito pala ang ika-7 Elder ng Yuming Valley. Tumawa naman ng malakas si Elder Yan at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ng ating bida. Nasabi rin niya na kahit natalo ni Joe Fan ang matanda na ito sa kanilang laban ay hindi pa rin nila may kakaila na matalino ang Elder na ito pagdating sa paggawa ng mga patibong. Ngunit dahil patay na ang matanda na ito ay tiyak na si Joe Fan na ang papalit sa kanya sa pwesto nito sa ngayon. Nagsaad naman si Joe Fan na hindi na siya kailangan pang purihin pa ni Elder Yan dahil natalo lamang niya ang matandang iyon gamit ang kanyang lakas. Nasabi naman ni Elder Yan na mukhang tama nga ang kanyang hula. Kahit na hindi nga ganoon kalakas ang ika-7 Elder kumpara sa dalawa ay isa pa rin siya sa pinakamahirap na kalaban ng kanilang imperyo. Nagtanong naman si Joe Fan kung mas magaling ba si Butler Leng sa ika-7 Elder sa larangan ng estratehiya. Seryosong sinabi naman ni Elder Yan na mas magaling nga ito kumpara sa kanya. Ipinaliwanag rin niya na kung ang Prime Minister ay magaling gumawa ng paraan upang manalo ng ilang libong milya ang lamang. Si Butler naman ay parang magaling sa paggawa ng mga plano na walang mga butas upang manalo ang kalaban. Habang ang ika-7 Elder naman ay magaling sa paggawa ng patibong upang makapatay lamang. Kaya masasabi nila na isang bata lamang ang ika-7 Elder habang ang dalawa naman ay isang tunay na strategist. Nasabi rin ni Elder Yan na kailangan rin nilang mag-ingat sa mga ito at kahit na malakas si Joe Fan ay dapat pa rin niyang malaman ang mga ito. Nasabi naman ni Joe Fan na talagang lumakas ang magiging kalaban ng kanilang clan sa hinaharap kaya kailangan niyang makahanap ng ibang mga experts na sasali sa kanila. Bigla namang napatigil ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang maramdaman niya ang isang malakas na enerhiya. Nasabi rin niya na sa ngayon ay kailangan nilang tumakas ng mabilis. Nagtaka naman dito si Elder Yan kaya nagtanong siya kung ano ang problema. Seryosong sinabi naman ng ating bida na may paparating na kalaban at hindi ito isang normal na Elder lamang. Ang malala pa ay nasa antas ito ng Radiant Stage.